Okay, so like, after functional properties, pupunta na tayo sa skeletal muscle anatomy. So, ano nga ba ang skeletal muscle anatomy? Siyempre, pag-aaralan natin yung mga parts ng isang skeletal muscle. Di ba? Kanina, there are 3 types of muscles. Si cardiac, si skeletal, tapos si smooth. Ang pag-aaralan natin dito si skeletal. So, dito, makikita natin meron siyang connective tissue covering. Epimysium, outer. When you say epi, it is top. Epi means top. So, ibig sabihin, ito yung nasa pinaka-outer, pinaka-labas, pinaka-taas na area. Ang next is perimysium. Ito yung nasa loob ng epimysium. At saka, dinidivide niya yung muscle follicles. Basta yun. Basta yung main niya, dinidivide yung mga yun. So, like, kung ito-drawing natin siya, ito yung isang muscle membrane. Tapos, ito, yung epimysium. Tapos, isang part nito, nahihila into a smaller part. Tapos, may compilation siya ng mga smaller, fascicles. Ito naman, si perimysium. Tapos, what's inside the perimysium, ito, si endomysium, si most inner. So, kung hihilain natin siya in a tiner 1, ito si endomysium. Kung maalala mo kanina, ang meaning ng endo is in, kaya pinaka-inner siya, endomysium. Moving on, inside the endomysium, sa perimysium pa rin siya, is sa bandang loob ni perimysium, kung titignan mo, ito yung muscle, perimysium, itong maliit na area. Tapos ito, endomysium is another smaller area. Medyo mahirap siya makita, pero ayan, kung kita mo, basta epimysium is the biggest one. Ayan. Ito yung muscle fiber. Ito yung ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na nagkaka-tears whenever nag-gym ka. Kasi diba, naalala mo yung micro-tears. Yeah, ito yung mga nasusugat. But anyway, after that, is ma-mention si SN, SMM, S. Medyo madami siya, so bear with me na lang. So, una, is sarcolemma pala. Sarcolemma, nucleus, sarcoplasma, myofibril, myofilaments, and sarcomere. Mamaya si sarcomere, unahin natin yung first 5. Si sarcolemma is the plasma membrane, cell membrane. Basta nalagyan lang ng plasma. Yun lang kalamatandaan. Nucleus, syempre, alam mo na yung nucleus. It's basically yung sa gitna ng every cell. Next, sarcoplasma is the muscle cell cytoplasm. Yun lang siguro kalamatandaan. Huwag ka na mag-further input. Ang myofibril naman, yung lalagyanan. It's this thing. Tama ba? Oo. Basta yung lalagyan. Myofibril contains actin and myosin. Explain ko mamaya si actin and myosin filament. Pero, actin, andito siya si actin. Actin means thin filaments. Myosin means thick filaments. Okay. So, yun. So, yun yung myosin actin and myosin filaments. Yun yung nilalaman ni myofibril. Parang compilation siya ni actin and myosin. Dito naman, ito na si myofibril. And dito, myofilaments in the sarcomere provide the mechanical aspects of a muscle contraction. Ayun, basta ito yung nagpo-provide ng mechanical aspects kung paano gumagalaw ang isang muscle. Tapos yun, dito na tayo sa sarcomere. Basically, wait lang. Basically, sa end ng isang paano ba to? Wait lang. Sa end ng isang, wait, asan yung model dito? Ito, iba to. Basta sa bandang dulo, meron tayong tinatawag na, sarcomere. And it is formed by the, myofibril, forming the myofibrillis. It's the smallest portion of this muscle that can contract. Wait lang, Chels. I'm gonna explain ko yung sarcomere in a different video. Pero, basta hanggang dun ka muna sa myofilaments. Okay, when we say sarcomere,
Wait, ito yung magandang representation, no? Nakita ko online. So, ito yung muscle, fiber. And, ito yung pala. Wait, ano tawag dito? This is, muscle fiber is the entire, tama. Ito yung muscle fiber. Tapos, within the muscle fiber, andito si nucleus, andito si myofibril, andito si mitochondrion, si sarcolemma. Ito yung mga parts kanina. Tapos, isa-isang maliit na strand, bandang tiny part pa siya, is the sarcomere. So, ito si sarcomere. Andito si H-zone, si Z-disc, si Z-disc, si A-band, I-band, I-band, M-line. Yun. Mga parts nito. Tapos, ito yung mga ganda representation nito. So, dito yung mga parts niya, diba? So, yun. So, ang unang lumabas dito, si Z-disc, diba? Stands for, na-reading it. But it's a stationary anchor for actin myofilaments or actin attach. Tandaan mo, sila yung mga nasa dulo. Ito, tignan mo. Tapos, ayun. Nandito siya, tignan mo, Z-disc. Hindi naman sila total dulo. Kasi ang pinakadulo is the M-line. Pero, explain ko si M-line later on. So, ayun. So, una, meron siyang 3 regions. Si I-band, A-band, saka si H-zone. Si I-band, light bands lang siya. Maputi siya. It's light colored. Tapos, only actin, thin filaments lang. Actin myofilaments lang ang andon. Si A-band naman, mix siya ni myosin tsaka ni actin filaments. So, ibig sabihin, sa I-band, ang andon lang yung mga thin filaments lang andon. Si A-band naman, mix siya ng thick filaments, si myosin, tsaka si actin na thin filaments. Tapos dark naman siya, opposite siya ni I-band. Ito siya, Sino yun? I-band, A-band, I-band, A-band. So after I-band, A-band, dito na tayo sa H-zone. So which only contains myosin filaments. Hematic lang. So asan si H-zone? Andito siya sa gitna. H-zone. So andito lang ang mga thick filaments, which is yung myosin myofilaments. After H-zone, andito na tayo kay M-line. Asan si M-line? Ito siya. Asa bandang dulo siya. Pero umuulit-ulit to After M-line, si Z-disc ulit, tapos H-zone ulit. Ganun lang siya. Tapos ayun, after M-line, M-line is the center of the H-zone. In a way, hindi siya nakikita dito kasi syempre parang hindi to center, no? Kasi anong ginawang center dito yung H-zone. Pero kasi, 'di ba, tuloy-tuloy siya. Around this area, kung tutuloy mo siya, ito, try natin dito. Dapat may H-zone din dito. So, dalawang H-zone, dito yung dito yung M-line. Tapos ayun, after that, sige, explain ko yung actin myofilaments. Tapos yung myosin myofilaments after. Anyway, asan na ako? Nga pala ito, actin myofilaments, tapos myosin myofilaments. So, diba, mention ko kanina, ang actin is thin. Actin! Yun na ang kailangan matandaan. Tapos si myosin, they are thick. Hindi ko alam ano pwede ko i-shortcut dun. Basta hindi siya thin. Anyway, dito kay actin myofilaments, meron siyang 3 separate parts. Si actin mismo, tropomyosin, tsaka troponin. So, tayo kay actin. Actin is pinaka-basic. It's actin mismo. Ito yung it's the actin, yung maliit na part. Yung the thin part na part niya. Tapos, ito siya. Kailangan nakikita ba? Dito na lang actually. Ito siya. Ito yung mga parts niya, Actin strands, tropomyosin, troponin, attachment site. So, before that, sige, si actin, ito yung actin. That's the actin mismo. Ito yung actin strand. Yung yung kulay purple. Yun yung actin strands. Okay? Yun yung actin dito. Na first one. Okay, moving on. Second part niya is tropomyosin. It's a long fibrous protein that lies in the groove along the fibrous actin. Kapag relax yung muscle membrane, covers the attachment sites on actin. Uncovering these are required for muscle mass contraction. So, asan si tropomast dito? Ito siya. Kino-cover niya attachment sites. Yun ang goal niya. Yun ba? Tama. Yun, tama. Kino-cover niya si
si attachment sites. Ito, na-cover, kapag relax yung muscle mass, kino-cover yung attachment sites. Yun ang use ni tropomyosin. Tsaka tandaan mo, ang tropomyosin is long. Mahaba siya. Ito siya. Kung titignan mo dito, ito siya. Si color blue thing. Mahaba nga siya. Anyway, sige. Balik tayo sa ano. Balik tayo dito kay troponin. Kay troponin naman, meron siyang 3 parts. Yung una, ina-anchor niya yung troponin to the axin. Basically, naka-connected siya lagi sa sa actin. Titingnan mo dito, troponin. Dito siya. Ito, yung isa dito, lagi siya nakadikit sa actin. Hindi kikita mo dito, tatlo siya, diba? Ayun, explain natin silang tatlo. Second unit prevents the tropomyosin from uncovering the actin attachment sites in a relaxed muscle. So ito, pinreprevent niya yung tropomyosin, from uncovering the actin attachment sites in a relaxed muscle. So, diba? Ito, mention kanina kay tropomyosin, kapag relax yung muscle, kino-cover niya yung attachment sites. Ano nangyayari dito? Yung isang subunit ni troponin, kino-cover niya, ay pinreprevent niya si tropomyosin na mag-uncover. Gets? Parang pinipigilan niya na hindi mag-open si tropomyosin para magdikit sila ni attachment sites. And lastly, si pangatlong subunit ni troponin it's a subunit that binds to calcium ions. It is used for muscle mass contraction and relaxation. Parang ginagamit lang siya for muscle mass contraction and relaxation. Tapos nakabind siya sa calcium ions. Okay. Next video na lang si myofilaments. Okay, myofilaments. Mas madali siya intindihin kaysa kay actin myofilaments. Kasi mas unti siya. Basically, ito siya. Isa siyang makapal. Tapos dalawang ulo niya. Ito. Tingnan mo, dalawang ulo niya, oh. Yung dalawang ulo niya. Tapos, ang nangyayari dito, myosin are composed of 2 parts. Yung red portion, and yung myosin head portion, which is dalawang ulo. Nabasa ko tuloy yung red, it's rod portion. Tapos yung dalawang ulo niya. Natin mo, many angle shared. Parang silang maliit na golf clubs. Kung tignan mo, parang silang maliit na golf club ng dalawang ulo. Yan lang kailangan tandaan. Basically, anong use nila? Head binds to the active sites to form cross bridges, which is kapag nagkakaroon ng MM contraction. Heads are attached to rod portion by a hinge reaction that bends and straightens during contact. Head breaks down, and adenosine, ATP, releasing energy. Part of energy is used to bend and hinge reaction of the myosin molecule during the contraction. Tingnan ko ano nangyayari dito. Wait lang. I'm gonna do something before I explain further. Okay, took me a while. Nag-search pa ako. Tapos, nawala tuloy. Basically, they work together with actin myofilaments to make tawag dun na para magkaroon ng muscle contracts. Basically, sila yung gumagawa ng heavy lifting kasi sila yung thick ones. Yan lang naman kailangan tandaan. Basta, ang parts niya, mayroon siyang rod, nasa dalawang ulo niya. Okay. After that, saan na tayo? Neuromuscular junction. Tapos, malapit na tayo matapos actually. Madali lang to, si bida. Itong kontrabida. Kasi ito si contraction na rin to. Kasi ito na yung last nomenclature. Anyway, sa susunod na yan. So, andito na tayo sa neuromuscular junction structure. Basically, ito yung nagkoconnect ng nerves sa muscle. Anyway, basically, ang neuromuscular junction or the synapse is consists of a group of enlarged axon terminals that rest on a portion of the sarcolemma. Naalala mo yung sarcolemma kanina, yun, connected siya dito.
Anyway, it is composed of axon terminals and the area of the muscle fiber sarcolemma they innervate. Innervate tuloy. So ito siya. It looks like this. So it is found on the axon or the nerve extension. Tapos ito yung parts niya. So body, axon, myelin sheath, Schwann cell. Oh my gosh, di ako familiar sa iba dito. Node, Ranvier, and axon terminal. Anyway, huwag niyo overthink. Mas maganda aralin to. Ito, mas nag-focus ako dito kanina. Anyway, kung paano ko ito inaaral kanina. Ito, nag-focus tayo. Ito yung muna. This is what you call the presynaptic terminal. It is found in the nerve extension and it contains meron siyang synaptic vesicles that contain acetylcholine. Kasi ito yung kumokonect dito. Kung titignan mo, ito lang din yun. Titignan mo ito. Ito lang din yun. Presynaptic terminal. Tapos yun yung axon terminal. Ito, axon. Ito siya. The yellow thing. Yep. Ito siya. Anyway, dito muna tayo sa synaptic cleft. Synaptic cleft is the space between the presynaptic terminal and the muscle fiber. Ito yung muscle fiber. Ito yung presynaptic terminal. So, ang makikita mo dito is yung synaptic cleft is the space. Ang pang-alala ko na lang dito is synaptic cleft starts with letter S. S is equals to space. Yun na lang pang-alala ko dito na naalala ko kanina. But anyway, kung titignan niyo yung model, wait, paano ba to? Saan yung muscle? Ito kasi yung muscle Kasi ito yung presynaptic terminal. Shit, wait lang. Di pa ko yung ko. Okay. Asan ako? Trikinetic, ayun. Kung titignan mo, ito yung dulo, ito yung end of an axon. Ito lang din yun. Tapos kung titignan mo, ito yung motor end plate or the postsynaptic membrane. Andito siya sa itong area na to. So, yeah, mas best to visualize siya when understanding it. Kasi kapag purely by words, mahirap siya intindihin talaga. And ito. Sa postsynaptic membrane, and then sa muscle cell membrane in area of junction. Tapos, ito, and then sa synaptic vessels, yung sinabi kanina, that contain acetylcholine, which receive signal, tapos lalabas yung bilog, tapos nagkaka-float siya in synaptic cleft. Ayun. Basically, ito yung nagkisasend ng signal sa muscles. Kasi yun yung nerve. Yun lang naman. Ayun. Natitignan mo kanina. Ito si sarcolemma kanina. Kasi ito na yung muscle this is literally how the nerve connects to the muscle. Anyway, sige. Continue ko na to siguro sa sliding filament theory before tayo mag points of attachment. Mas madali lang to as in. Okay, dito sa sa sliding filament theory, it explains why muscle contraction happens. A parallel arrangement of myofilaments in a sarcomere causes muscle contraction. During muscle contraction, actin and myosin filaments in the sarcomere slide past on another and shorten the sarcomere. Okay, kung titignan mo, ito siya. Kapag nagko-contract siya, nag-shorten yung sarcomere. Ito yung sarcomere. Okay. Ito yung H-zone, I-band, yan. Pag relax siya, extend siya. Pag contracted siya, syempre, kukontract. Anyway, yun yung M-line. Anyway, sige. Doon na tayo sa susunod. Okay, so, enough na yung mukha ko. At, asan ako? Ito. Isometric. When we say isometric, it is the length. Before we go to isometric, dito malaman na tayo sa types of muscle contraction. So, diba, kapag nagko-contract ang muscles, these are basically the movements na nangyayari. So, ayun, mag-start tayo sa isometric. Iso means one, metric means length. So, isang length lang nagagawa niya. The length of the muscle does not change. This does not change, but the AMP does. Of the tension increases during the contraction. So, ang example na naalala ko kay ma'am dito, sa isometric, pag halimbawang papatigasin niyo yung yung bicep nyo. Sige, bicep na lang tayo kasi yun naalala ko. Or kung may papatigas kayong muscle nyo,
ang tawag din isometric kasi, ayun nga, nagkakaroon ng pressure, nag-i-increase yung tension, pero hindi naman nag-i-increase yung length. Ito namang isotonic. Isotonic is the amount of tension produced by a muscle is constant during contraction, but the length changes. Parang ito, nag-change yung length niya. Pwede, may ikli. Ano ba? Paano ba? Wait lang. Search nga ako example. Pause ka lang saglit. Ay. Okay, madali lang pala. Magka-curl lang yung bicep mo. Isotonic example na yun. Kasi syempre, nagaganon lang siya. Okay, anyway. Okay, dito na tayo sa concentric. Muscle shortening. Yun lang, muscle shortening. Eccentric, muscle lengthening. Makaka ba siya? Isokinetic, same rate of movement. Ito pala, oh. Isometric, ito yung pinakauna, hindi nag-change. Pero pinapatigas niya. Concentric, shortening. Eccentric, anong difference niya? Wait lang. Same rate of movement, and eccentric pala. Muscle lengthening, more challenging but helps build muscle mass. Pero nakaka-injure siya. Okay. Sige, dito na tayo sa vagal arrangement. Ito siya. Yung mga types of muscles. Kung paano sila ina-arrange. Una, si circular. Circular is the arranged in a circle. Yun lang. Usually sa mata or sa mouth. Yung muscles sa may mata mo, circular sila. Ito siya. Circular. Ito, dito. Orbital, orbicularis oculi. Sa mata. When you say ocular, mata agad yan. I'll teach you guys sa nomenclature later. Madali lang naman siya. Kasi some words are easy to understand naman. Next, convergent. Convergent. Fascials that arrive in one common tendon and wide area. Creating muscles that are triangular in shape. Ito siya. Convergent. Nagko-converge siya in one area. Wait lang. Pectoralis major. Ano yan? Wait. Pecto. Sorry, nalitang ako. It's the chest. Sorry. Pecs. Pecs yung dito sa may chest area. Pectoralis, major. Yung pinaka-major na area niya. So, yun. Triangular in shape, that's literally the nipples. I think? And moving on sa parallel okay, word itself parallel. Kasi titignan niyo yung abs nyo, nakaparallel yung muscles dun. Moving on, pennate. Verbs of feather from a common tendon that runs and lengthens the entire muscle. Unipennate, bipennate, multipennate. Ito ba siya? Ito yun. Uni, isa lang. Bi, dalawa. Multi, madami. Uni, ano yung example sa uni? Digital extensor, ayun sa rectus femoris, rectus. Sa may as area ata yan? Wait, I'm gonna search that. Rectus femoris. This. Hindi. Sa siya? Sa may leg area siya. Okay, it's this one. God damn. Anyway, yung isa, search nga natin si digital extensor. Digital. Mas madali aralin yung bone. Mas nag-enjoy ako sa bone kasi sa muscle. It's this one. It's this thing. The entire thing. Sa kamay siya. Yung isa naman, ang tawag dyan? Deltoideus. Yan. It's this thing. Yung sa may arm. Ito pala yun. Multi pala siya. That's kinda cool. Okay. Yung sa may shoulder pala, hindi arm. Anyway, yun lang naman kailangan nyo tandaan. Madali lang naman siya aralin kung tutusin.
Anyway, dito na tayo sa nomenclature. Nomenclature is ito, location. Ito, pectoris yung kanina. Chest area. Pecs. Gluteus. ito si favorite ko, si buttocks. Tapos it's a muscle in the buttocks and the brachial arm. Brachial arm. Ito, size, maximus, large, minimus, small, longus, long, brevis, short. Shape, deltoid, triangular, quadratus, quadrate, teres, round. Ito, eye orientation, yung pala meaning ng rectus. Nalito ako kanina, akala ko general area yun kasi sa rectum. But I was wrong, sorry guys. Ito, straight and parallel siya. Okay, yun naman. Origin, number of heads, and the function. Okay, that's basically it. Wait lang. Hanggang saan yung ginawa kong videos? I'm gonna check. I-compile ko na lang sa isa actually kasi upload ko sa YouTube.